ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Ano sa palagay mo yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si Counsel o Attorney Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? Yes, Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant. It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam. Wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to, wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang kaalam-alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol ng mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. So, nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito. Tama, pero hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga, at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala pang compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Pero mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. Whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample. Kung ang iyong kapatid ay inuusig, ipapasa mo ba sa kamay ng iba? Kung ang iyong ama o di kaya ang iyong lolo pa, matanda na at may sakit, kinakaladkad palabas ng inyong tahanan, manunood ka ba na parang wala lang? Ganito ang nangyari ngayon. Isinuko natin si Rodrigo Roa Duterte sa dayuhan na para bang wala siyang sariling bayan, na para bang
Hindi na natin kayang humusga sa sarili nating tahanan. Here we are watching as a fellow Filipino, a leader, a father, a grandfather, a man who served this country is taken not by his own people, but by outsiders who claim the right to judge him. Sabi nila, batas ang dapat manaig. Tama. But whose law? Ours or theirs? Since when did the Philippines become a province of The Hague? Kung kaya nilo itong gawin sa isang dating pangulo, sino na lang ang susunod? If they can march into our house and take one of our own, what stops them from doing it again and again? To you, to me, to any of us. What protection can we guarantee our OFWs eking out a living overseas? This is bigger than Duterte. This is about our dignity as Filipinos. Ngayon pa lang ito nangyari sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Pero paano kung mauulit? Paano kung sa susunod, ibang Pilipino naman ang kinaladkad papalabas? The Senate will seek answers, and if there is indeed wrongdoing, we will make certain to put up safeguards so this never happens again. We are not here to fight, least of all, to fight each other. We are here to find the truth. Because a country that does not demand answers will always be at the mercy of those who dictate the questions. Ang hustisyang ipinapataw ng dayuhan ay hindi hustisya. Ito ay pang-aalipin. Ito ay pagkontrol. At mga kababayan ko, hindi tayo alipin. Tayo ay Pilipino. At kung Pilipino ka, hindi mo kailanman isusuko ang iyong kapwang Pilipino. Hindi mo isusuko ang iyong pagiging Pilipino.